Hello, what's up, KAG? Kamusta kayong lahat? Happy Sunday sa lahat. Mag-update tayo ngayon tungkol sa ating rank. Kamusta na ang inyong mga rank? Kamusta? Umangat na ba sa Tiger? Pare-parehas ata tayong inaalat. Mga nagko-comment sa akin, hindi talaga makaakyat ng Tiger 1. Sisilip lang ng Dragon, tapos bababa na naman ang rank. Huh? So, malapit lang matapos ang ating Epic Era. So, dito, matingnan natin ang Epic Era. So, pang ilan tayo? Pang 3,000 tayo. So, Dragon 4. Ang Epic Era ay matatapos na sa February 18. So, ilang araw na lang to. 3 days na lang. Matatapos na ang ating Epic Era. Makakapasok kaya tayo. Susubukan natin ang market ngayon. Titignan natin kung maabot natin yung rank na gusto natin. Para kahit paano meron tayong rewards na makuha. Kaya pwede natin ipambili ng mga packs in the future. Lalo na bagsak ang mga price ng mga Axie ngayon. Yung nakaraan, may 25 pesos na lang. Floor Axie. Tapos welcome natin yung isang bago nating active. Binili ko to kahapon. So, hindi naman siya perfect na kasi ito yung mapansin nyo yung nasa ulo niya is rosebud. So, nilagyan na ng cleanser. So, pero the same pa rin naman. Kailangan na bago. So, susubukan natin kasi napansin ko, hindi talaga kaya pag hindi umakyat ng rank. Kapag hindi naka-double beast. So, sinubukan natin mag-double beast. Pinalitan muna natin yung ating aqua. So, magbubukas tayo ng mga runes and charm ngayon. Pero magtitipid tayo kasi malapit na mag-mystic era. At titignan natin ating resources kung ilan yung ating naipon ngayong week. Okay, so kuha naman tayo ng reward. Ating daily login sa ating craft. So may 33,000 tayo, parang alanganin na. Pero sige, craft tayo kahit 5. Meron pa tayo nito. Hindi na natin gagamitin to guys yung Ancient Moonstone. Kasi gagamitin ko sa Mystic Era. Ang gagamitin na lang natin ngayon is yung Ancient Moonstone at saka itong Mundas. So, doble natin yung Mundas. So, 3,000 ang magagastos. Pwede na yan. Baka na yun, makachamban lang yung pang-beast. Wala na naman tayo na chambahan ng pang-beast. Okay. Wala talaga. Alat talaga. Wala tayong nakuha na naman pang-beast na runes and charm. O, tingnan natin ang ating shop. Tingnan natin. Meron tayong mabibili. Nabili ko na kasi ito eh. Ito kasi kailangan nito may collectible ako. Pero pwede tayo ito. Yung 100 na to sa Epic Runes and Charm. So tinitipid din natin dahil gagamitin naman natin para sa Mystic Era. Para at least kahit paano meron na tayong Mystic Rune na magagamit pagdating ng Mystic Era. So relax lang muna tayo dyan. Dream World, wala. Sa scrap, maliit pa rin yung scrap natin. Siguro sa kanal natin ito, saka na rin natin ito bibilin. Lalo na kulang pa rin naman ang ating scrap sa Axie. Crafting. Pa tayo ng sayang din itong mga moonshard na libre-libre na. Yan. So sa inventory natin, meron naman tayong choice box. So tingnan natin dito kung ano pwede natin i-upgrade. So meron tayong level 2. Ayan natin sa ating beast na rules. So, yun lang ang ano natin. So, hindi rin naman natin ma-upgrade kasi kailangan natin dito guys is 4 na level 1 para makapagdagdag tayo ng level 2. So, para i-level 3 mo, kailangan mo na ng 3 na inspirational hero para ma-upgrade mo siya. No? So, kapos din ang ating resources. So, yun naman ang mga tip ko sa mga nagsisimula pa lang. Bilangin nyo muna yung mga runes and charm kung ano level na ilan yung kailangan nyo para
hindi masayang yung mga free ninyo. Kasi once sa gaya niyan, buksan natin yung epic rune, makakuha tayo ng rune, hindi rin naman natin ma-upgrade, so sayang lang. So pwede naman natin ipambili ng ibang rune. Silipin natin yung ating bag. So ano pa rin siya, no? Naka level 2 lang siya ng detail. So subukan natin, tingin tayo ng ibang rune na pwede nating bilhin para sa ating So ito ditch. So may steel to. Itong isa naman ay may sturdy fighter. So kailangan is may shield siya. So wala namang shield yung ano. So ito naman ay burst attack. Siguro yung sa aqua natin, buhayin natin yung ating aqua. Okay. Bad luck. Ito ay calcium armor. 8% max HPS shield. When shield is broken. Fragment. At ito naman, Hearty Warrior. At bubble naman ito. Tipid-tipid na lang muna tayo. Tingnan natin yung sa bag. Wala tayong magamit talaga dito. Wala tayong magamit. Okay na yan. Lapan tayo. Subukan natin umangat sa ating makukuha ba tayo sa epic. Ganda. Kuha na lang tayo nito. Yun naman yung repo natin. Tingnan natin yung raging burst. When creating a burst, plus 2 rage, plus 2 cleanser to all allied. Way of Beast pa rin talaga. Magandang gamitin. Kaso ang Way of Beast natin is 3 star na. So, ang sunod dito is mag-epic na siya. Epic na rune na siya. Sunod na level. Pero kulang pa rin naman natin material. Tara, grind na natin to. 3 losses. GG na ulit tayo. Bro. Sa Dragon 4. Hirap umakyat. Pero kamusta ang inyong mga rank? Napasok na ba? Mag-pass na ba sa Dragon 4? Kaya makausad eh. Pag ganito guys, mga malapit na matapos yung era, asahan nyo, pahirap talaga ng pahirap yung pag-akyat sa leaderboard. Gawa ng, ito lahat nahabol yung rank. Kaya mas mahirap paglaro kapag mga ganitong mga panahon na to. Ang diskarte naman dito, once nakapasok naman tayo, kunyari, sa Tuesday, makapasok tayo ng top 2,000, wala, nasa 1.8 tayo. Magpapark na tayo nun. Tapos syempre, baka mamaya pag lumaban tayo, malaglag pa tayo ng tuluyan. So, habulin lang natin yun. So, malaki-laki pa yung nahabol natin, 1,000. So, siguro, mga Dragon 1, Dragon 2, para mga tayo. So, nasa Dragon 4 pa lang tayo. Kalaban natin is nasa Dragon 3 naman. At titingnan natin ang ating swerte at swertehin ba tayo. Same rules, 3 talo, GG na tayo. Tutuloy na lang na ulit natin pag-grind sa mga susunod na araw. Ayan. Lagyan natin ng face-off. Minsan may mga sayang na may mga sayang na range. Lalo na pag gano'n, extra energy, hindi mo magamit kasi wala ka namang pang-attack. Kasi marami kang mga GG na ata agad tayo dito. Kamusta pa lang kamusta ng inyong mga portfolio? May bagong balita sa Bitpinas. Balitaan nyo na ba sa Bitpinas? Parang hindi na daw ma-access sa Google ang Binance. Isa sa pinakamagandang, hindi naman pinakamaganda, pinakasikat na exchange sa crypto. No? Dahil lang daw nila is hindi daw regulated or hindi nila sinusuportahan daw ng Pilipinas ang mga exchanges na yun kasi hindi daw naka-register sa SEC. Grabe, di ba?
May mga local exchange naman talaga na nagagamit dito. Hindi naman tayo against yan kasi kahit ako personally ginagamit ko yan, yung coins.ph. Ang problema lang talaga, actually, nag-improve na naman ang coins.ph. Hindi na siya kagaya dati na once na may malaking movement sa market, nawawala na. Hindi ka na makapag-buy, hindi ka na makapag-sell. Pero sana nasusuportahan din itong mga ganito, mga exchanges na ito, lalo yung mga international. Ngayon lang po, 2 hours ago lang eh. Punta kayo sa Bitpinas, kanilang Facebook page. Sabi nila dyan, yung daw main Binance app, mariremove daw sa Google Play Store amid wider crackdown on unlicensed centralized exchange. Yan yun, mga reason kung bakit mas maganda na nasa mga wallets. Ayan. Nasa mga wallets ang inyong mga asset. Kasi once na nasa mga wallet ang inyong mga asset, lalo pag may mga ganyang crackdown. Pero may mga nagagawang paraan naman, pwede kang gumamit ng mga tawag dito, ng mga VPN para hindi ka para ma-access mo siya sa ibang bansa, gagamit ka lang ng VPN, huwag lang sa Pilipinas. Pero dahil dito, sa mga epekto nito, hindi ko alam kung anong pinopromote talaga nila. Sariling atin, pag itinapat mo naman yung quality ng local exchange natin doon sa quality ng local exchange na international, talagang layo talaga ng pagkakaiba. At saka mas marami ka nagagawa sa mga international exchange kaysa sa mga local exchange natin. Kaya ako talaga, mas prefer ko talaga yung mga international exchange. Pero, yun nga, sabi ko sa inyo, sumusuporta pa rin naman ako sa local exchange. May mga asset din ako sa coins. At talagang yan ang pinakauna kong nagamit na local platform, yung coins.ph. Sa Gcash kasi, maraming nagre-reklamo yung Crypto kasi laki na ng spread. Kaya bibili ka ng Bitcoin na worth ang presyo nito is 2 million. Ang laki ng spread sa 100k at ang difference. Kaya medyo talagang masyadong hindi siya talaga. Ang laki ng spread, ang laki ng nawawala kagad sa'yo. Pero kung ko lang, holder, bodega lang, okay yung local exchange, lalo na kung mga konti-konti ka lang na maglagay, 500, 1K. Pwede na yung local exchange, lalo kung nag-iipon ka lang naman, nagbobodega ka lang naman ng mga asset. Bumawi rin yung price ng Bitcoin. So, ang price ng Bitcoin din ngayon is nasa 70,000 ulit. Chill gaming lang tayo ngayon wala masyado tayong kaya tayo nakakapagkwentuhan lang so chill lang tayo, tamang kwentuhan lang tayo, kamustahan lang sa buong week, ano bang nangyayari sa ating mga aksi na hanggang ngayon na hindi makaakyat. Sa mga nagko-comment, thank you sa mga nagko-comment sa mga nagtatanong, sa mga andun pa rin talaga yung mindset ng mga Pinoy, ng mga nakakaalam ng act, yung siyempre nandun pa rin yung magkano yung kikitain. Hindi talaga mawawala yun. Talagang nandun na talaga yun. Kasi once na sinabing Web3, siyempre siyempre kung mag-Web3 ka, talagang nakabuntot na sa bitukan ng Web3 ang mga play to earn, magkano kinikita. Mostly, nang nakikita ko sa mga comments sa akin. Yung iba naman is sa mga ranks, mataas. Yung mga nagreklamo rin dun sa exchanges, pare-parehas naman tayo. Di rin man ako masaya dun sa exchange rate na binigay nila. Pero, yun nga, titingnan natin, siyempre sila mas nakakaalam sila mas nakakaalam
sitwasyon eh. Kaya titingnan natin kung tama ba. Grabe naman, dalawang talo agad tayo. Aga naman natin magpapahinga nito. So, titingnan natin kung ano yung magiging move nila dito sa exchange na to. Kagaya na sa akin kasi nasa 70% lang ako eh. Kahit na kahit medyo mataas-taas yung aking Axie score, pero nasa 70% lang din. Hindi ko alam kung okay na ba yun o ano. Pero tingin ko mas okay yung kaysa doon sa mag-start talaga. Hindi ko alam kung anong magiging dahilan ng newbie talaga para itry itong laro. Kung mapapansin nyo, yun, kasama rin sa ating regular programming yung nagdi-discuss ako about NFT, nagbababala sa mga newbies, but still, sinusuportahan ko yung Axie. Bakit? Bakit Axie? Kasi ito yung mas matagal na yung history eh. May history na tayo mapag-aaralan dito, tsaka siya yung pinaka-nakilala. No? So kung mag-fail or maging successful man itong Axie Infinity, so ito yung pinakamagandang thesis na pwede kong gawin pagdating sa pag-aaral, pagbibigay ng example. Unlike kung magbibigay ako ng example sa ibang NFT game na nagsisimula pa lang, so dito na tayo sa nakapag-settle na yung na-meet na yung ibang expectation pagdating sa mga NFT. Kaya kung magtataka kayo, bakit Axie? Ang aking laging dinidiscuss sa NFT, ganyan. Yun ang reason, mga Lodi, no? Yun ang reason ko kung bakit. Siya yung pinaka-pioneer, siya yung pinaka-malawak ng history na pwede natin mapag-aralan. Isa pa, for the past 4 years, magpa 5 years na, so nasa Axie community na kasi ako. Kaya madalas, yung mga magiging comments ko, yung mga nilalagay natin sa ating mga content is based dun sa aking mga na-experience. Hindi ko masasabing OG na ako or ano. Kasi nagsisimula pa lang din ako, beginner pa rin ako. Hanggang ngayon kasi bakit? Kasi hindi pa naman natin masasabi na ito na talaga yung pinakamukha ng Web3 gaming. Doon kasi ako talaga nagre-rely doon sa vision na doon sa idea na ano nga kaya yung magiging mukha ng Web3 gaming para sa mga susunod pa na mga taon, mga henerasyon. Kasi aminin natin. Sa totoong buhay ba, sa lahat ng application ng NFT, blockchain, saan mo lang ba siya talaga nagagamit? Saan ba talaga ang application niya? Isipin nyo. Hindi ako against crypto Pro crypto ako. Pero ayoko rin naman nang i-feed ko kayo ng mga bagay na hindi ko na talaga naobserbahan. So, kagaya ko, na number 1 fan ako ng Bitcoin. Bitcoin, Ethereum, Solana, yan, yung mga top 10. Talagang pinag-aaralan ko siya, talagang gusto ko siyang matutunan, gusto ko siyang talagang ako sa kanya, nagbibigay ako ng atensyon doon sa mga cryptocurrency na yun, especially top 10. Pero ito isipin nyo, sa lahat ba ng ano bang mga application ang pwedeng paggamitan ng mga crypto na to in real life? Yung talagang ikaw mismo. Ikaw mismo magagamit mo siya sa totoong buhay. Nagagamit mo na ba ang Bitcoin for transfer ng pera? Diba? Sabihin na natin na isa kasi yan sa mga mga feature ng isa yan sa mga feature ng Bitcoin eh. So, transfer of money, safety, ganun, para maging mas safe ang paglalagay mo ng pera, ay pagta-transfer mo ng pera, tapos permissionless siya, mga ganun. No? Pero kayo ba, nagamit nyo na ba siya pang transfer ng pera? Same as XRP, Global Transfer
Same as sa Solana naman, nagbago sila kasi ng niche nila, ano. So, more on mint point sila, token creation sila. Pero kayo ba mismo naka-experience na? Sa gaming kasi, talagang ano, nagagamit yung mga tokens eh, dito na-apply. May theory nga ako eh, na conspiracy theory lang naman. Na siguro, kumukuha sila ng enough data sa mga play to earn game kung paano nila gagawin na sa totoong buhay na. Kasi bakit? Pag tinignan nyo kasi yung mga play to earn game ngayon, nagbabago na sila ng konsepto eh. No? Nagbabago na sila ng ano nila, may mga ecosystem na, may mga marketplaces na. Kagaya sa Axie Infinity, ito. Pag ikaw is nandun ka pa rin sa belief na ang Axie Infinity ay play to earn, kikita ka, lalaro ka, kikita ka ng 20. Andun ka pa rin sa dati paniniwala na 2021 pa. No? Pero dito talaga guys, ang daming career na pwede mo, karirin. Dami kang pwedeng karirin dito para kumita ka. So, kailangan mo lang talaga is mapag-aralan siya kung ano. Pero siyempre, bago ka pa rin pumasok sa mga ganitong klase ng ano, parang hindi ka talagang ubusin, malulugit ka talaga. Fight yun eh. Kasi gagawin mo siyang negosyo eh. Talagang magano, walang kasiguruduhan, kailangan mo talagang kailangan mo talagang mag-effort. Kung gusto mo maging breeder, magbibenta ka ng mga offspring, ganun, may tamang timing din para mag-breed. May tamang timing para mag-produce ng mga, ano yung mga i-breed mo, ano ba yung uso, no? So, lahat talaga siya pinag-aaralan. So, nandun ka na sa concept na kailangan is ituturing mo na siyang business kung talagang ano ka, gusto mong karirin itong hindi na siya yung kagaya ng dati na bili ka lang, tas laro ka, tas kikita ka. Hindi na siya ganun, guys. Eh. Ang laki na ng pinagbago niya. Ang laki na ng hindi naman malaki na naging improvement na pagdating sa economy, pagdating sa mga paano ka kumita ng ano, kasi depende nga yun talaga kung ano yung ano mo eh, forte mo. Kagaya niyan, kung ikaw naman is player at gusto mo mag-compete, kailangan is skilled ka, magaling ka talaga maglaro, magaganda mga action mo, merong sa'yo, may magsusupply sa'yo ng mga axie or may sa'yo. No? Kagaya ko, isa sa mga ways na para kumita ko rin dito is gumawa ako ng content about sa kanya. No? Although hindi na siya axie, hindi na siya ng axie, pero content creation kasi part na rin yan ng ecosystem. No? Lang tayo, hindi tayo nang-hype para mag-join yung mga lalo na yung mga viewers ko kung baguhan ka man. Hindi ko kayo yung hina-hype or pinipilit or ina-encourage na kamo na rito. Mas maganda nga, panoorin nyo muna yung mga warnings ko, mga videos ko. Bakit? Kasi para at least nagagamay ninyo, nalalaman nyo na kagad. Huwag mo kayong basta bili agad kasi hindi na siya ganun dito, hindi na siya ganun. Iba yung expectation sa reality. Ito, kung sa akin, kita nyo yan, hindi ako rito. Ito yung normal na klase ng ordinaryong player na naglalaro ng Axie. No? Ang nakikita kasi natin sa social media, yung mga naglalaro talaga ng sa rank, leaderboard, yung mga talaga nakapag settle na ng kanilang mga accounts, nakapag-settle na ng kanilang mga ika nga nasa top of the line na sila. Ngayon, ito, streamer na nakikita nyo, yung content creator na kausap ninyo ngayon, kumakausap sa inyo ngayon, is normal na player lang din. Kagaya ninyo na magsisimula. Wala akong malakas na team. Hindi ako ganun ka-skill pagdating sa laro. Kaya, alam ko kung paano maglaro, pero hindi ako ganun ka-skill. Hindi ako pang esports. No? Kaya dito mismo, kayo mismo, malakita ninyo kung ano yung totoo. Ano yung totoo, tsaka ano yung dahil sa hype lang. Dito makikita niyo sa akin, dito sa aking mga content, yung mga naging experience ko for the past 4 years ko dito sa Axie Infinity.
ano yung mga dapat yung i-expect, ano yung mga pwede nyo maging problema. No? So, inaano lang natin, gusto lang natin na ma-educate yung mga tao pagdating sa way ng paano nila, paano to gumagana, paano to nilalaro. Ngayon sa mga susunod natin ulit na mga content is more on awareness pa rin tayo, and also may mga gameplay na rin tayo. So ituturo natin yung iba't ibang mechanics doon. Kagaya ng energy system, yung mga card na parts, yung mga different classification ng axis. Magbi-breakdown din tayo ng mga meta-axis. So, saka yung mga daily na ginagawa ng mga players. Kagaya ko, pagdating dito sa ecosystem na to. No? At isa pa yun nga, ang pinaghahandaan ko talaga, no? Hindi na itong Axie Infinity Origin or yung Axie Infinity Classic, hindi na yun ang pinaghahandaan ko. Ang pinaghahandaan ko na is gusto ko talagang career is yung Atias Legacy, yung sunod nilang ilalabas ng laro. Kaya tayo ngayon yan, pabili-bili lang tayo ng worth magkano lang. Mga axis, try lang. Kasi hinihintay natin yung ano yung mga axis na pwede nating magamit pagdating na Atias Legacy. Sa mga susunod ko yung content, ipapaliwanag din natin kung ano bang klaseng laro itong Axie, bakit may mga naglalaro pa rin, or ano pang pwedeng abangan dito. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ito yung lagi kong kino-content. Nagbibigay ako ng bibigay ako ng idea, nagbibigay ako ng mga sinasuggest, mga nagtuturo ako about sa NFT or blockchain, sa crypto. No? At bakit Axie ang aking napili na talaga. Kasi Axie yung nakikita ko na pwede kong gamitin pagdating sa thesis. So, may expect nyo dito sa content ko is parang documentary style na approach, no? Lahat talaga, isa-isa natin. Ayoko kasi siyang ilagay sa isang content na sobrang haba. Kasi ayoko rin naman na maligaw yung mga viewers ko pagdating doon sa mga importanteng bagay na dapat malaman. So, mas maganda na yung talagang hinihimay natin. Yung tamang word. Hinihimay natin yung mga information na dapat naano natin. O kung yun pala, sabihin na natin na Atias Legacy pala ang gusto kong pinaghahandaan ko. Bakit kino-content ko pa or bakit inaano ko pa tong Axie Origin? Kasi ito yung pwede nyo gawin ngayon ng itry nang hindi kayo gumagastos. Para lang mapamiliarize kayo kung ano yung card game, kung ano yung mga Axie kung para saan siya ginagamit. Ma-experience nyo na kagad. Origin, kasi sa Classic, kailangan mo talagang bumili ng Axie doon. Ang Origin kasi nag-offer ng free Axie. Yung may mga starter Axie ka na pwedeng gamitin, na which is yung mga free Axie na yun, ang pagpa-practice nyo. Pero kung aasa kayo, kikita. Sobrang layo. Hindi siya talaga ubra, hindi siya pang hindi mo masusustain. No, expectation mo bababa lang. After bumaba na expectation mo, madidisappoint ka, magiging negative ka na. No? Hindi ko naman gustong i-correct yung mga ginawang mali ng Axie. Hindi ko naman sila pinagtatanggol. No? Marami silang mali. Sobrang tagal ko sa space na to, may mga decision talaga sila na hindi ko nagugustuhan. May mga talaga na hindi ko na Kaya talagang sa totoo lang, pagdating dito sa Axie Infinity, nandun ako sa side na balance lang ako.
Kung may nakita akong magandang ginagawa, dala, pupurihin natin. Pag may nakita akong mga mali, ano yun din natin. Pero pag tinignan mo yung deeper concept ng bawat, deeper concept ng NFT, ano ba yung NFT, ano yung blockchain, para saan siya. Pag nakita mo kasi, no, doon mo makikita na, dahil lang din sa pinifeed ng mga, kagaya ko mga content creator, na may mga mali kasing, teachings, may mga maling, information na nalalaman o sinasabi yung mga content creator doon sa mga tao na parang hope ang kanilang na market. Hindi yung actual na technology. Kaya si newbie, basta sali lang without knowing the market, the community, without knowing the concept, ano ba yung blockchain, ano ba yung smart contract, diba? Basta lang sali, basta kikita ka, ganun lang. Napakahinang argument para sa akin. Bakit perfecto ba ako nung sumali ako dito? Wala din ako alam. Sana nga mayroong ganito na ganitong klase ng content ako na panood noon na talagang real talk pagdating sa mga bagay-bagay, which is yun yung gusto kong itulong, gusto kong maiambag sa inyo. Kahit sa mga hindi magta-try or maglalaro nito or magpapasok, no, darating yung time na magiging mundo rin natin itong blockchain. Hindi Axie, ha? Blockchain, NFT, cryptocurrency. Papasok yan. Sa ayaw nyo sa gusto, darating. Yun nga sabi ni Tito Vlogs, no? Whether you like it or not, crypto will come. NFTs will come. Blockchain will dominate the next big thing talaga. Pero hindi ibig sabihin mag-i-invest ka, no? Hindi ganun. Hindi ibig sabihin na the next big thing daw yun, sabi, invest tayo, hindi. Yung technology, hindi naman yun ang ini-investan mo. Ang ini-investan mo is yung hope, no? Yung blockchain nandito na eh. Sipin nyo, pati nga sa Pilipinas na pag-uusapan na yung blockchain. Ano yung blockchain, gusto nang ipasay, lalagay doon yung pondo ng Pilipinas para at least na monitor ng mga tao publicly kung saan napupunta yung mga pera na pinambabayad natin sa tax, no? Anti-corruption, no? Pati yung ating mga ID is ilalagay na sa blockchain para talagang mapigilan na yung pepeke ng mga ganong dokumento, lalo sa driver's license. Sa totoo lang. Kasi ang driver's license, sabi nga ni Sir Lacal Nilaw, no, ang pagkakaroon daw ng lisensya, hindi daw yan tawag dito. Hindi daw yan karapatan. Privilege siya. Kaya once na meron kang lisensya, sa sasakyan, kung meron kang lisensya, driver's license, talagang binigyan ka lang ng privilege. Kaya pwedeng bawiin sa iyan. Di ba? Kaya nga, ang daming mga content creator na kinukuha ng lisensya, binaban na magkaroon ulit ng lisensya. Kasi dahil sa ganun. So, kung meron ganun sa blockchain mismo, so mag-monitor, no? Maanuhan yung mga klase ng mga tao na nagpepeke ng mga lisensya nila o yan. So maganda rin kasi mas transparent siya, mas madali pa siyang makita. Titignan mo lang siya sa blockchain. Grabe, ang bullish nyo. Kalaban ko, SLP is equal to $1. Diba? Ang bullish na bullish siya. Nandun pa rin talaga yung mga halos mga natitirang player ngayon. Kasi talagang mga believer na lang. Sa pambaba ng market, talagang mawiwipe out pa lahat yan. Yung talagang iba is nasa hope na lang, hindi na na-appreciate talaga yung art ng laro. Wala na rin.
Lalo na napaka-hirap mag-invest ngayon kasi nasa bear market tayo. So, expecting pa ako na mas bababa pa yung price ng lahat ng token natin. Pero syempre, ano pa nga bang magagawa natin dito sa bear market? Kagaya ng ibang mga ginagawa ng mga banks, ng mga ibang mga naging hero ko ng mga panahon na bumabagsak din ang market noon, noong 2021. No? So may iba nag-start na maagad BCA, yung iba nag-start ng bumili. So nandito tayo sa building stage. So nagbi-build tayo ng ating assets para in the future, di ba? Kung maging successful ito, kagaya nitong Axie Infinity, so, di ba? Meron tayong magigain doon sa ating ginagawa. So ito, isa po sa naging part ng ginawa ko. Gusto ko siyang i-document. Para kahit papaano, ano man ang mangyari sa Axie, mag-fail man siya o maging successful pagdating sa Web3 gaming, ano tayo. Parang dami na natin talo guys, no? Tuloy-tuloy na lang natin, no? Kwento-kwentuhan na lang tayo. Kwento-kwentuhan na lang tayo. Tinalangan natin kung i-grind ko na lang din ito sa mga susunod pa na araw. Tingnan natin kung hanggang saan yung Kung sinunod ko po kasi yung 3 talo ko, wala na. Tapos na, sayang. Dami ko pa naman kwento ngayon. Tingnan ko, silipin ko yung mga nag-comment sa atin, ha. Ayun, no, si Kayawaan. Grabe naman yung pangalan mo, Lods. So sabi niya, GG daw sa percentage tax. Siya nga yung nagsabi niya. Tapos si Taurus Knight, nag-ano siya ng akyat baba lang daw siya sa Tiger 1 at Tiger 2. Shoutout sa inyo, Taurus Knight. So ako rin, tinan mo, balik na naman ako ng Tiger 1, no? Grabe. Ayaw na talaga tayong papawiin itong mga players ng Axie. Nilulugmok talaga ako. Yan ha, kaya shoutout sa'yo, Taurus Knight. Tapos si Squarebox 928. Hindi nyo nakikita, binabasa ko na lang dito sa cellphone ko guys. Kaya kung hindi na kayo. Pakinggan nyo na lang. Ayun o, sabi niya, hirap pumasok sa leaderboards. Gusto ko tong comment niya na to gusto ko tong i-try. Sabi niya, hirap pumasok sa leaderboards, free access lang gamit. Tips naman Lodi sa free access lang. Ayan. Squarebox, meron tayong dyan meron tayong bagong content tungkol sa mga free access. Today. Tingnan mo na lang, in-upload ko yun kanina. So, hindi naman siya more on tip, more on siya, anong reality ng mga free access. Tapos, si John David, shout out. So, ito yung siya naman yung nagkaroon naman ng problema sa kanyang wallet. No? Problema naman siya sa kanyang wallet kasi hindi daw nag-appear. Ayun pala, Lods, no? Nung mga nakaraan pala na yun is may problema pala ang display. Display lang naman doon sa wallet ng mga prices ng mga coins kaya hindi siya nag-update. Pero ang alam ko nung Wednesday na okay na siya. No, sundan mo yung sa Twitter, yung Axie Support, pangalan ng kanilang Twitter account, X account. Doon ko lang din nalaman na may nagka-problema yung mga display ng mga prices at saka kaya hindi nag-a-appear ng tama yung Sana okay na yung account mo. Naglagay daw siya ng pera, nandun daw na-receive daw pero hindi daw nag-a-appear yung actual. Sa akin naman is okay na. Sa Ronin wallet yun guys. Sa Ronin. Naglipat siya ng sa
Coins PH papunta sa ano, Ronin Wallet. Sana okay na yung account mo, Lods. Kita na lang tayo dito sa arena. Tapos si Reynaldo Bacani. Shoutout sa iyo. Bakit wala na pong reward na SLP? Matagal na, Lods eh. Siguro nang bago pa magsimula tong era na to, wala na. Tinanggal na nila. No? Kasi para daw makontrol yung mga bot at saka yung oversupply ng SLP. Hindi ko rin alam kung anong plano nila sa SLP. Pero tingin ko sa nababasa ko, mawawala na rin yung SLP sa ecosystem ng app. Mag-move on na sila kasi may BA access na. Tapos ayan, no? So, Aaron J naman, Aaron J yung about naman sa boxing naman yung kanya, no? Nag-comment siya doon. Meron daw sa mga mystics. So, meron din ako mystic na boxing, isa. No? Tapos meron na silang update. Tingnan mo yung aking pinost dyan na na pwede mo nang ipalit yan dun sa Boxy Reborn. Yung mga luma kasi na ito sa baka maligaw yung iba. Kasi yung Boxy, ang title ng aking content doon is Do Not Buy Boxies. Kasi bakit? Nabando na kasi yun ng nawala yung kanilang isa sa mga developer. Tapos hindi na nila ma-access yung mismong Ang ginawa ng ibang developer ng laro, no? Gumawa sila ng another platform para doon sa mga luma naming box na ipapalit namin doon sa mga box na para doon sa platform na yun. Ganun siya. Kaya ang tawag sa kanya is Boxy Reborn na. Yan. So yun, ipapalit mo na yung mo, Lods, yung mga mystic mo dyan. Para maano mo na. Yung sa akin, 3 pa lang eh. 3 pa lang ang akin napapalit, ang akin kasi Boxy 7 eh. So 3 pa lang ang akin pinapalit. Hanggang June naman siya eh, hanggang June. Tinay ko lang kung ano mangyayari. Tapos ang maganda pa nun, pag binurn mo yung luma mong Boxy, may plus stats yung yung Boxy Reborn mo. So akin is parang nagkaroon ng plus 2 yata. Plus 2 sa stats. Yan, ang tanong din ni Rob Jai. Sa laro, ano daw makukuha natin? Stress. Stress ang makukuha natin. Ako, guys, kung bakit ako lagi pa rin naglalaro, ang habol ko dito, ang habol ko dito ay yung Moonshine. Para the next era is makakasabay pa rin ako. Kaya ako naglalaro pa rin. So once na marami kasi kang Moonshine, marami kang pwedeng ma-craft. So magagamit mo rin siya sa susunod na tira. So mas nag-iipon lang din ako ng mga scraps para kaya nilalaro pa rin natin ang ating Axie. Next ay to? Ayan, tapos si Russell, yung about sa sa BAXS naman yung kanya comment. Sabi niya, paldo na naman daw mga malalakas. So 85% kasi ata ang makukuha ng mga pinakamataas, sumunod 70. No? Ewan ko lang kung magiging paldo nga yun. Sana nga, totoo yung sinabi mo na pumaldo nga yung mga ganun. Pero malalaman naman natin, hindi pa siguro ito yung sigurado kailangan nila mang-encourage. Kailangan nilang may market na maayos ito para lalo na yung bago nilang game. So doon natin talaga malalaman. At saka yung Terrarium. Doon din ako excited sa Terrarium. Ano magiging silbi niya talaga sa ecosystem ng Axie. Titingnan natin, abangan din natin yung Terrarium. Okay, sunod-sunod yung malas natin sunod-sunod yung ating talo Pangarap na lang talaga yung kita nyo guys
Mga ano na ako niyan, ha? Tagal ko na naglalaro, but still, hirap na hirap pa rin ako umakyat. So, kung ikaw, try ka talaga na maging competitive, no? So, ito yung reality na makikita mo. Pero kung yung iba yung pag-aaralan mo dito, kung paano talaga siya gagawin niya, paano ka talaga makikita kahit papaano or konti, so malalaman mo pag nandito ka na sa ecosystem. I-breakdown din naman natin yan sa mga future content natin. Kung paano mo siyang itatrato bilang business. Hindi mo siya dapat itrato na kagaya pa ng dati. So, kailangan mo na rin magpalit ng mindset mo. Kagaya nung ginagawang pagpapalit ng, ng ecosystem ng Axie, kailangan mo rin magpalit ng mindset. Kasi pagka naiiwan ko dun sa nakaraan, talagang. Pero syempre, ang sarap pa rin talaga nung dati, di ba? Lalaro ka lang, adventure ka, o di kaya lalaro ka, kumikita ka na. So, ganda naman talaga yun, okay naman talaga yun. Nga lang, nakita nila na hindi sustainable yung ganun. Kaya kailangan talaga natin mag-adjust. Diba? Aba, yun lang eh. Comment kayo guys. Ano? Kung may mga katanungan kayo or meron kayong gustong i-share, comment lang kayo dyan sa baba. Babasahin natin yan. Ang mga gusto magpa-shoutout dyan. Welcome kayo dito sa aking channel. Thank you din pala doon sa mga nagsusubscribe. Magla-live sana ako ngayon. Susubukan ko nga lang. Ang problema siguro kailangan 24 hours pa. So, meron na tayong 55 subscriber as of today, February 15. So, thank you sa inyo. So, ang next goal natin is ang next goal ko naman is maka 500 naman tayo. 500 subscriber naman para ang ating channel ay ma-monetize. So, kung willing kayo, gusto niyo akong tulungan, wala namang problema. Subscribe lang ang kailangan natin. Like and share nyo lang itong video. Okay na ako dyan. Siyempre, magpapagana sa atin para mas gumawa pa ng mas marami at mas makabuluhang mga content. Mas real talking ko kayo. Yan ang maaasahan nyo sa akin. Pinaghalong warning at saka ang tawag dito? Theory. Warning and theory about sa kung ano mangyayari dito sa system. Talagang real talkan lang tayo. Sasabihin natin kung ano yung mga pwede nyong i-expect na which is, kasi hindi naman talaga to para sa lahat eh. Nangyari na kasi yan dati. No, actually is parang lahat na lang pwede. Kahit hindi naiintindihan yung nangyari pwede. Kaya mas maraming nalugi. Kaysa dun sa mga talagang nag-progress dito sa laro. Swerte nga ng mga nag-scholar lang dati. Ako, scholar lang ako. Nagsimula ako, guys, 2021. Scholar ako. So, ang nilalaro kong account dati is 3 account. Sakit ng ulo ko. Termi. Sakit talaga ng ulo ko. Panahon naglalaro ako ng scholar ako. Tapos 3 account pa yung nilalaro ko. Talagang ang init ng ulo ko pag natatalo. Para bang naging obligasyon mo na. Naging trabaho na rin. Kasi laki naman talaga ng kinikita. Sa isang linggo or 2 linggo, ang kikitain mo 2,000, 3,000, 4,000, tapos, di ba? Paldo talaga. Nga lang, yun nga, ang pinakamasakit nga lang doon, yung ibang mga managers na talagang late na nakabili no, nasa pinakatuktok na. So, bumagsak na ng bumagsak. Sila yung nag-handle ngayon ng mga ganun losses. Makakakilala nga ako, gumastos ng 60,000 for sariling team, 50. Mabot yung iba ng 80, may bumili ng 120,000. 3 axi lang yun. Floor axi lang mga pinagbibili nila or talagang yung AAP. Diba?
Ang dami nilang mga binili mga Axie. Dahil yung Termi dati, grabe yung Termi dati. 25,000 ang isa niyan. Umabot pa ng 60,000 ang isa niyan kapag ka nakadas. Pero wala, hindi rin sila nakabawi kasi syempre, hype lang din, na ano lang. Hindi natin kasi naririnig itong mga ganitong bagay pag nasa ganyan. Bakit? Kasi once na may nag-criticize kasi dati sa Axie noon, lalo nila Attorney Libayan, pag may nag-criticize sa kanila, binabas talaga sila. Di ba? Ngayon, yung mga dating tagapagtanggol ng Axie, dating mga nang-hype na, wala na. Kaya ngayon, may balita ng si Psych Out. Kung hindi nyo kilala si Psych Out, isa rin yan sa mga founder din ng ano. O, nag-step down na siya as ano, ano na lang siya, maging shareholder na lang siya or ano. So, nag-step down na rin si Psych Out. Isa rin yan sa mga ano. Ang diskarte dati ni Psych Out was tamid ng bash or doon sa GC nila or sa ano nila, sa Discord, was tamid ng bash ka, block ka niyan. Ayaw nila na makaka-receive ng negative information yung mga ayaw nila makakabasa yung mga newbie ng mga ganung negative para at least, di ba? Hindi perfecto ang Axie. Talagang may mga talaga yung mga kalokohan talaga na gumagawa. Lalo na kung ganyan na for engagement nila or pang nila. Pero yung mga nag-aano ngayon, yung mga nangbabash dati sa Axie, mapatunayan tuloy na tama sila. Papatunayan tuloy na nga, totoo nga yung sinabi nilang mga to. Kaya nangyayari, wala na. Yung Axie wala na. Hindi na talaga siya. Kasi hindi siya minarket ng tama. Naging dahilan lang siya na pati yung mga tao, wala. Scam na lang yan agad, ganyan. Eh, baka tingnan mo, kung makikita mo sa Facebook, sasabihin, buhay pa pala yung Axie. Sakala nila wala na Believe din naman ako sa Axie kasi hanggang ngayon active pa rin sila eh. Sinusubukan pa rin nila ulit makapasok doon sa market, maibalik yung dati nilang glory. At the same time, gusto nilang itama rin yung mga mali. Masakit lang talaga doon sa mga naniniwala. Kagaya ko, tagal ko na rito, naglalaro ko na araw-araw. Sumusuporta ako, nabili pa rin ako ng may NFT, nabili pa rin ako ng asset. Pero parang siyempre sa pakiramdam namin, pakiramdam ko to kay Mibis, makinig kayo galing ito sa mga normal na player ninyo. No? Na minsan, parang hindi nyo napapahalagahan yung mga kagaya naming mga player na talagang naniniwala pa rin sa inyo. No? Para bang ginagawa nyo, kagaya yung ginawa nyo exchange na na yan. Na para bang kami pa yung pinapanish nyo. No? Kami pa yung pinaparusahan ninyo. Alam kong marami pa kayong pwedeng gawing paraan para yung mga bots na yan. Kung yun ang idinadahilan ninyo, yung mga bots. Pero sana kinoconsider nyo rin na dahil dyan sa paraan ninyo, isipin nyo, newbie ako, tapos sasali ako sa Axie. Gusto ko maglaro ng Axie Infinity. O salamat kasi may free Axie. O ngayon, nag-decide ako na ikakareer ko na. Ang laki na naman ang kailangan kong magastos para sa mga Axie points na yan. Hindi nyo man lang na-consider yung mga naglalaro na walang yung mga accounts nun na sobrang tagal yung Atiya streak nila. Diba? Kaya ko Atiya streak ko magwa 1,000 days na. Na ako naglalaro ng Atiya ng Axie Infinity. Magwa 1,000 days na ako naglalaro. Pero wala kayong naging man lang sa akin. Mga loyal na mga players na yun. Para bang ang ginawa ninyo doon sa bago ninyong update is para bang ginawa niyo pa kaming mga bots. Ginawa niyo pa kaming mga dalang ginagatasan namin ito. Sa totoo lang, kaming mga players kaming mga hindi naman kami basta nagdadump kayo ang nagdadump. Sky Maybes.
yung mga investor ninyo, yung mga insider ninyo ang nagdadump, hindi kami. No? Kahit pagsamasamahin pa kami lahat at magdadump kami, ilang percent lang ba sa ecosystem yung nagiging ano namin, ambag namin? Kayo yung may hawak na malalaking token. Diba? Hindi naman kami. Diba? Maging transparent na lang kayo kung ano ba talaga magiging ano. Hindi yung para bang isinisisi ninyo sa akin. Na dahil pag kumikain kami ng SLP, bakit saan ba umiikot din yun? Saan ba umiikot yung nag-rant na no? Kasi hindi naman to rant pinibigyan ko lang kayo ng idea. Gagaya ko, na wala yung SLP earning. Yung SLP earning ko na yun, binabibili ko lang din ng NFT yun, ibinabalik ko yun sa ecosystem. Diba? Kaya ang dami ko nang aksi. Diba? 150 plus na yung aksi ko. At tuloy-tuloy pa rin ako nabili. Diba? Pag natitipan ako, bakit kasi gusto ko bang tumaas o ina-expect kong tumaas? Hindi eh. Dahil nag-enjoy lang ako dito sa game ninyo. Pero kaya wag nyo nang sirain pa. Binibigyan nyo lang kami ng reason kung na lalong lumayo. Ito ba yung shakeout na sinasabi ninyo? Kagaya niyan, Tiger 2 na ako, sinishake-out nyo talaga ako. Ito ba yung shakeout na pace na naman? Kasi ganito nangyari na kasi ito last cycle. Nung nawala sa Classic yung SL Pro earning, kasi may parating na bagong game yung Axie Origin. So SLP napunta na sa Axie Origin at doon na nag-grind yung lahat. Pero sa totoo lang, naglalaro pa rin naman ako ng Classic pero for bounty board na lang. Pagka may quest lang ako sa bounty board. Pero kung pagdating sa sa mismong laro niya, parang bumibili-bili pa rin ako ng kasi kagaya ko, poison user kasi ako. Poison team talaga ang gusto kong gamitin, umpisa pa lang. So doon, bumili rin ako ng poison. Siyempre, sa Classic, poison team ako. Pagdating sa Origin, poison team din ako. Para bang ko na lang, yun ang gusto ko maging trademark ko, poison team. Pero ito, dahil siyempre, nagko-content tayo, gusto kong ma-experience talaga yung ano bang feeling ng newbie. So, nag-try tayo ng ring. So, more on rage naman ito. Kung papansin niyo, nagsusuper saya, nag-iipon ng rage. Kasi gusto ko siyang ma-experience. Mahirap kasi pang magkikwento ka lang nung settled na yung team ko, okay na yung team ko. Pangit naman yung ganon. So, ito, pinapakita ko sa inyo kung ano bang pwede nyo i-expect once na nagsisimula kayo. Ay mga dapat nyo aralin. Napaka-komplikado niya, di ba? Isipin nyo, Ako, kagaya niya, nakikipagkwentuhan ako sa inyo habang naglalaro. Hindi dahil easy yung laro, guys, kundi dahil sa sobrang tagal ko na naglalaro. Kabisado ko na yung nangyayari. Pero once na kayo, mismo maglalaro nito, ako, sabi ko sa inyo, yung mga cards na to, babasahin nyo pa yung isa-isa kung tama ba yung pagkakagamit ninyo. Babasahin nyo pa yan. Ako, nakikipagkwentuhan lang ako sa inyo kasi tagal ko na dito sa space. Diba? Kala nyo, relax lang yung ginagawa ko dito. Laro lang ako. Sabi, pindot lang naman yung Axie. Tingnan natin. Tingnan natin kung pindot lang talaga siya. Kasi once na talaga nagsisimula ka talaga, ewan ko. Yung timer, lang yan, 45 seconds lang yan. Dati 1 minute yan, binawasan ng binawasan. At dati, naalala ko, nung bago lang yung Origin at lahat kami sabay-sabay nag-aaral, yung 1 minute na, sobrang bilis na nun para sa amin kasi hindi namin alam kung para saan yung mga card. Mararanasan nyo rin yun once nandito na kayo sa space. Kaya nga bine-breakdown na natin ngayon kung ano yung pwede nyo i-expect. Naulitin ko hindi ako nagbibigay ng mga suggestion para maglaro kayo or mag-invest kayo dito. Wag kayo mag-i-invest dito kung hindi nyo naiintindihan yung game mismo, yung ecosystem nyo. Kasi bakit? Kasi malulugi lang kayo dito. Mag-e-expect kayo na mag-e-expect. Nakikita kayo. Hindi ganun. Subukan nyo itong game. Kung natripan nyo yung laro, subukan nyo itong game as yung may mga starter Axie. Pero yung bibili kayo, laging kayong lagi nyong
i-reviewin yung dahilan nyo kung bakit. Kasi kung na-hype lang kayo, may kayong content creator uy, dahil paparating yung Atias Legacy, tapos magbe-burn. Sigurado yan eh. Ngayon prediction ko lang naman to sigurado yan. Na kailangan nyo nang bumili ng mga Axie kasi sa Atias Legacy, magbe-burn ng ganito karaming Axie kung konti yung supply. Tapos on demand, sobrang taas kasi kailangan ganito karaming Axie mo para maka-qualified ka sa ganito ganyan. Kasi maraming bibili, mauubos yung mga Axie na yun. Lahat ng presyo ng Axie ngayon, sobrang mura pa lang. Magmamahal lang, magmamahal. No? Sigurado makakarinig at makakarinig ng ganyan. I-hype talaga. No? Kaya kung late na, ikaw, bagong subscribe lang sa akin, ikaw na umabot hanggang dito sa topic natin na kwentuhan na to. Kwentuhan lang naman to eh. Nakapasok ka na sa Axie, di ba? Ang hirap, di ba? Yun eh. Na-hype ka kasi kagad. Dapat pinag-aaralan mo muna. Yung mga naging pagkakamali ko in the past. So, yun yung itinuturo ko sa inyo ngayon. Gusto ko kahit paano, malesen yung mga mistakes. Kasi hindi porket nandito ang hirap talaga eh. Hindi porket nandito dahil nalaman mo yung mga pwedeng mangyari, ganyan, is makakaiwas ka na. Di darating at darating pa rin. Yun yung mga nakita ko pa lang, yung mga paparating pa, yun ang hindi ko pa may share sa ito. Hindi pa nangyayari sa akin. Ang pwede ko lang i-share sa inyo, bagay na naranasan ko na dito sa space. Pero yung mga hindi ko pa nararanasan, yung mga paparating pa lang na mga pwedeng maging cause ng maging problema itong magkaroon ng problema, lalo na yung Atias Legacy. Sigurado yan, may lalabas na naman dyan na problema, sisimula na naman yung decline, magsisimula sa hype, de-decline na naman. Tapos may iiwan ka na naman, ganyan. Ngayon, nabanggit ko kanina, lagi pa rin ako nabili ng Axie. Bakit? Ano pinaghahandaan ko? Yung bang pwedeng tumaas? Wala pang sinasabing gano'n ng Sky Maybes. Walang sinasabing gano'n ang Axie Infinity na magbe-burn sila. Wala silang sinasabing gano'n. Theory ko lang yun. It is just a theory. Kaya ako nabili palagi ng Axie. Ano pinaghahandaan ko? Hindi yung para tumaas yung presyo eh. Hindi lang yun. Ang tinitingnan ko dyan is yung preparation ko para sa susunod na game. Kasi ako, maasahan ninyo, sa susunod na game, nandito pa rin ako. Pero siyempre, pag hindi lumabas yung game, wala na. Siyempre, di na tayo magpano, i-content natin. Diba? Tomorrow on NFT na lang tayo. Pagdating na lang na magtuturo, magbibigay na tayo ng mga learnings, mag-educate na lang tayo sa mga tao, magbibigay tayo ng awareness sa mga tao about NFT. At kung sakaling mag-fail ang Axie Infinity, so doon na tayo magkakaroon ng comparison. Kunyari, may lumabas na naman ng panibagong play-to-earn game. Same concept ng Axie Infinity. Alam na natin, meron na tayong timeline. Yun ang gusto kong gawin eh. Timeline, paano madedetect. At early stage pa lang ng isang project, paano madedetect na pwedeng i-ragpulin yung laro or talagang quick grab lang yung mga developer. Diyan ako inis na inis. Ilan na lang ang naniniwala sa Web3 games sa panahon ngayon. Niloloko pa. Diba? Imbes na gumawa ng maayos na ecosystem pagdating dito, magkaroon ng bakit naman yung mga ibang mga games na nasa Web2 hanggang ngayon minahal yung game dahil doon sa kwento, 'di ba? May mga nakaka-disappoint din naman eh. Oo, sabihin na natin hindi tayo naglalabas ng pera. Pero sana yun yung maging tema. Yun yung maging ng Axie. Kasi sayang yung nasimulan niya. Diba? Hindi naman to putyo-putyo lang na Grabe yung term na putyo-putyo. Yung Axie naman, hindi naman to putyo-putyo lang na
billion dollars. Isipin nyo ha, isa to sa pinakamalaking na-hack ng Lazarus Group ng North Korea. Na-hack ito ng $60 billion ata yun. O, 60 billion ba? $60 million. Hindi ako nagkakamali. Diba? Kaya hindi yung putyo-putyo ito natin ng $60 billion. Saan ka man makakakuha nun? Kaya masasabi kong magandang thesis ito para sa akin. At least dito, di ko alam kung ano masasaktihan ko. Yung pag-rise ng Web3 gaming, maging part ng ecosystem, maging part ng everyday life ng tao, or dito ko masasakyan yung pinakamalaking downfall na Axie Infinity. Downfall ng pinakamalaking pinakasumikat na Web3 game sa mundo, sa ating lifetime. Isipin nyo, ano pa bang mga games ang sumunod sa Axie Infinity? Nege. Ano pang games? Pinaka-controversial din. Pinaka-controversial din yung Axie Infinity. Kasi hindi mo alam kung talagang ano bang plano. Diba? Mang rarag pull ba to? Mang i-scam ba to? No? Pero syempre, malalaman mo naman kasi sa unang taon pa lang ng play to earn games. Yun naman ang talaga na experience ko. Unang taon pa lang ng play to earn games, marami na talagang nawawala. Sa totoo lang. Pero itong Axie Infinity kasi, matagal na. No? So, mula 2020 ang bibilangin mo, so 5 years na. 6 years na siya ngayon, magsi 6 years na siya. Wala nang unang pumutok siya ng 2021 hanggang bumagsak ng 2022 hanggang sa ngayon. Sa ilalim na ng Isipin nyo ang SLP dati is 20 pesos. 20 pesos ang isa. Ngayon ang SLP, alam nyo kung magkano lang? 0.03 centavos. Grabe, di ba? 0.03 centavos. Isipin mo yung 20 pesos mo dati, 0.03 centavos na lang. 0.03 ha, hindi 1 centavo, hindi 0.1 centavo, 0.03. Grabe. Sayad talaga. Lagapak talaga. Lubog talaga. Ganon katindi yung price na ginawa. So kung nagbolega ka ng SLP dati, nakilaya ko, lubog ka ngayon. Talagang lugin-lugi ka. Ba? Ang AXS dati, umabot ng 5,000 pesos ang isa. Tama ba? Oo, 5,000 pesos. Pero ngayon, ang price na lang ng AXS is nasa 80 pesos. Nag-50 pesos pa ngayon eh. Kita mo naman yun. Kung gaano kalaki yung ibinaba ng mga token. Yung RON, 200 plus pesos yun. Ngayon, magkano na lang ng RON? Tama ba? 7 or 6 pesos? 5 pesos? Gano'n? Time to buy na ba? Time to buy na ba? Natin masabi. Kasi bakit? Yung akala ko rin na mababa na dati, mas bumababa pa. Diba? Yun yung mga bagay na kailangan tinoconsider mo. Yun yung bagay na once na ang gusto mo lang dito is talagang kumita. So yun ang number 1 priority mo. Hindi mo pag-aaral yung ecosystem. Malulugi ka. Isipin mo, lahat ng bumili mula 2021 hanggang 2020, lugi na. Walang kumikita. Di ba? Na-imagine nyo ba yung sinasabi ko na isipin nyo mula 2021 nagkabi na natin SLP na 20 pesos hanggang ngayon
na pinakamababa ang presyo niya. Ibig sabihin, lahat ng bumili ng 2021 hanggang ngayon, lugi. Kung bumili ka ng SLP, SLP naman ang sinasabi ko, lugi na. Laga pa. Di ba? Pero hindi mo masabi, hindi mo basta-basta ma-justify na ito na ba yung tamang panahon para bumili, para magbodega? Nasa sa inyo yun. Choice nyo yun. Hindi nyo ako may sarili akong ginagawa, may sarili akong diskarte pagdating dito, pero ayokong ituro yun sa inyo dahil bakit? Kasi risky yun. Gusto ko muna mas maintindihan nyo muna yun. Yung sitwasyon, yung papasukin ninyo bago ko. Kayo naman mismo makakaisip niyan. Diba? Oo, sige na. Kaya nga kami nandito kasi para matuto kami sa inyo. Pero hindi tayo spoon feed. So may reality check pa rin tayo. Hindi pa rin tayo mawawala doon sa katotohanan. Ang katotohanan, mula 2021, kung bumili ka ng token, ng kahit anong token, ng Axie Infinity, pagdating ngayon, at hindi ka nagbenta ng mga tumaas or hindi ka nagbenta, lugi ka. Lugi ka. Tapos, hindi mo na maibenta. Bakit? Kasi lugi ka na, laki na nawala sa'yo. Hindi mo na maibenta. Yun yung reality. Ako na mismo na nagkikwento sa inyo, hindi na yung ibang tao pa magkikwento sa inyo na napakasimple lang sasabihin, scam. Pero na-scam ba kami? Sa ngayon, tinan mo, yan, lalaro pa rin kami ng Axie. Dito pa rin kami. Hindi naman ako kasama sa creator program ng Axie para i-promote sila. Hindi ko naman sila pinopromote. Sinasabi ko nga lahat ng mga red flag sa kanila, yung mga mali na ginagawa ng developer. Bakit? Hindi para manira. Kasi para sa akin, sa simpleng paraan ko na to, nakakatulong ako sa mga bago, nakakapagbigay tayo ng message sa mga developers, sa mga ito talaga yung community feedback, no? Hindi yung mga feedback lang na ginagawa nila na ang nag-feedback din naman is yung mga top player talaga, yung mga malalaki talaga yung na-invest, yung mga kumikita lang talaga. Diba? Nagiging totoo lang tayo. Dahil ito sana yung mga bagay na gusto ko na sana may message ko sa inyo talagang ma-absorb. So ito talaga yung reality ng crypto gaming, ang NFT. Pero sabi ko nga sa inyo, looking forward pa rin ako dun sa magiging future ng Axie Infinity. Gusto ko siya maging successful. Gusto ko siya mag-succeed. Gusto ko ulit siya makita sa top of the world. Gusto ko ulit na makita na ma-shock ng Axie yung mundo. Kasi naniniwala ako doon sa technology. Hindi sa Axie, sa technology. Blockchain, NFT, smart contract, crypto. Naniniwala ako doon. Kung merong ibang game naman kayo na nakikita na parang, uy, mukhang mas okay ito, mas okay yung concept, okay ang economy, titingnan din natin yan. Hindi natin sinasara yung isip natin na about running games lang or Axie lang. Hindi natin sinasara yung pintuan natin. Nag-e-explore pa rin tayo hanggang ngayon. At syempre, sama-sama natin yung pag-aaralan. Kung ano yung mga matututunan natin, ano yung malalaman natin, i-share natin yun dito sa ating channel. At syempre, kung newbie ka, palagi ko sinasabi sa inyo, kung newbie kayo, pag-aaralan nyo muna yung pinapasok nyo ba? Huwag kayong bira ng bira. Kaya subok na subok, sabak na sabak kagad ng hindi nyo alam kung ano yung pinapasok nyo kasi sayang yung pera.
Ako, kung naririnig yung mga bumibili ako ng Axe pa rin palagi, ano pa rin ako na ganyan. Eh dahil meron na yung mismong Axe na yung doon ako sa mismong kinikita ko sa Axe, ako kumukuha ng pambili. Kaya yung mga kagaya ninyo na magsisimula pa lang, sigurado yan sa mga pinagtrabahuan nyo, pinag-ipunan nyo, yung mga pinag-anuhan ninyo, ah, inipon-ipon ninyo, tapos gagamitin nyo lang sa ganito na hindi nyo sigurado, sa mga play to earn na hindi kayo sigurado dahil nahype lang kayo sa kitaan. Eh, maling-mali. Ako kaya lang ako nakakagapag ganito kasi nakapag-settle na ako. Bago ko nagawa yung ganun, 4 na taon ko itong binil. 4 years ko itong binil para lang magkaroon ako ng ganong system na masusustain ko yung aking pagpaprogress dito sa Axie Infinity. Wala nga sa idea ko na importante yung magiging access score eh. Tagal na nung access score eh, bago lang yung yung origin dati may access score na pero hindi ko naman pinapansin yun. Bili lang ako ng bili kasi ang goal ko nga is maparami yung access ko. Ang target ko kasi is 1,000 access. Pero syempre, limitado lang din naman ang ating budget. Hindi naman tayo nag-all in dito. Tsaka isa pa, hindi lang naman itong iniimbisa natin. Marami pa. So ito, syempre, hindi naman to kasama sa priority ko talaga. So yung mga sobra-sobra ko lang talagang pera, yun pinaglalagay ko dito. Pero hindi totally talaga yung mismong main na investment ko. Hindi. Pagdating sa mga ganitong investment wag niyong gagawin priority ito. Mag-aral din muna kayo ng iba. Maraming mga channel dyan na okay. Pakinggan ninyo, kagaya nung kay Tito Vlogs TV. Kay Tito Vlogs. Yung nag-crypto live, Pilipinas, yan. Kay Tito Vlogs yun eh. Magaganda marami ako natutunan doon sa kanya. Kay Kuya Jeblo, yan. So yun, sila yung mga naging naging hero ko ng mga panahon na 2021. Sa kanila ako nakikinig. Tagang real talkin ka rin talaga ng mga yun. Kaya talagang salamat yan. Shoutout sa inyo. Tito Vlogs at saka Kuya Jeblo. Pati sa trading, marami ako, kaya ako na-inspire din gumawa ng sarili kong content eh. No? Kasi ako naman is about NFT naman kasi hindi nila masyadong natatakil yun. Kaya dito naman ako. So, kung mga gusto nyo naman is about NFT, mga real token pagdating sa NFT. So, dito naman kayo sa akin. Sa kanila kasi yun, kagaya kay Kuya Jeblo na more on news updates. Yan. Yun siya. Tapos, ang main token niya is XRP. Tapos kay Tito Vlogs naman is Bitcoin. Technical analysis yun. Tapos salamat din kay Kuya Jeblo nun kasi naman natuto rin ako mag-trade. Nag-trading din kasi ako. Kaso hindi, olats talaga ako sa trading. Olats talaga, hindi siya para sa akin. Pero natuwa ako kasi natutunan ko siya. So, nakilala ko naman si nun. Mga Pinoy ito ha. Si Robo. Boss Robo. Mga ko. Sa kanila ako natuto ng mga ganyan. Sumasabay-sabay pa ako ng trading. Ano pa ako. Tapos yung mga dating mga content creator ng Axie Infinity. Yan. Nawala na din. Kagaya ni Nunki Axie, yan. Pinapanood ko rin yung mga mo dati, Lods. Hindi na bumalik si Nunki. Nunki Axie, wala na. Si Guwapong Haseo, nandyan pa eh. More on origin din siya. Mga plano naman, gameplay ng origin. Guwapong Haseo. Ayan, sila talaga yung mga pinapanood ko dati. So, ito naman sa aking content. Sa akin naman, dito ang may expect nyo naman sa akin is more on NFT naman ako.
NFT gaming, Web3 gaming, understanding NFT, blockchain. So, hindi naman ako magtatakil ng about, siguro in the future, pero sa ngayon, nakafocus ako ang ating regular programming is pagdating sa education, pagdating sa NFTs. Kasi ito rin yung isa sa mga space na gusto ko maayos, na kahit maayos in the term na, in terms na, awareness din sa mga tao. Para mas nila, para hindi sila magkaroon ng expectation na porket Web3 open yan, kitaan lagi ng but the technology itself, yan, dyan tayo nakafocus. Mga NFT. Ano pa ba? So, ayun lang siguro, no? Ilang minutes na ba? 1 hour, 20 minutes na pala to. Tagal na pala natin, ano? Wala na, hindi ko natuloy na sunod yung 3 talo, eh. Ang dami nating kwento-kwento, eh. So, ayun lang, chill-chill gaming lang tayo. Chill-chill, kwentuhan na may konting aksi. Good luck sa inyong mga rank, sa mga nag-grind dyan, ng mga kalodi nating mga idols natin dyan. Congrats sa inyong pag-akyat. Enjoy nyo lang yung laro, huwag masyadong magpapaka-pressure. Tapusin lang natin itong match na to. Mukhang madudurog ko to. Para naman bago matapos yung ating video, panalo naman tayo. Binabawi ko na yung sinabi ko. Kung tatalunin pa tayo nito, grabe. Yun, parehas pa naman kami ng team. Ba't ano itong gamit niya? Oo nga, no, way of beast, dalawa, no, mas mabilis makaipon. Oo nga, no. Guys, kasi hindi ako sanay gumamit ng rimp, eh. Pasensya na dun sa may mga nanonood sa akin dito na mga rimp user. First time ko kasi gumamit ng rimp. Kaya hindi ko siya kabisado. Although, tagal ko na naglalaro, pero ngayon lang ako gumamit ng rimp. Kaya pero pwede pala, no, dalawang way of beast, no, no. Para dalawa yung Bayan, sana naman, panalunin ako nito. Ang pangit naman ng closing ng video ko. Talo. Yun lang. Talo nga. Yan nyo na. Ayan, kung gusto nyo makanood ng mga laging natatalo sa stream, panoorin nyo ako. Every Sunday, nag-upload tayo ng about sa mga gaming ng Axis. Kita-kita na ulit tayo sa susunod. Game on!